Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang isa na namang edisyon ng ating programang Bridges on Air. Isa po itong collaboration sa pagitan ng PBS Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama from the end ng PBS Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At syempre, kasama pa rin po natin si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. Ayun. So, ito ang masasabi ko na aking debut dito. Kasi lagi akong nasa behind the scenes, BTS. Siya ang EP namin dito. Pero, syempre ngayon ay sub muna ako para kay Sir Ray. Pero sa mga hindi po nakakaalam, at lagi twice a week kaming magkasama ni Sir Ares kasi ako rin ang EP nila sa serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. At syempre, siguro medyo i-promote na din natin dahil naging chorus natin dito sa Bridges on Air ang pinakabagong co-host ni Sir Ares, si Sir Jairus Madlang Bayan. Ayan, hello kay Sir Jairus. Ayan, from Bridges on Air CFO community correspondent ay medyo upgraded. Level up siya na yung co-host, no? Pero syempre katuwang pa rin natin si Attorney JK Magracia sa ating production sa both programs. Kaya very thankful tayo kasi syempre ay patuloy na tumitibay ang samahan ng Radyo Pilipinas World Service at ng CFO para masilbihan at maserbisyohan hindi lamang syempre sakop ng mandato talaga ng Radyo Pilipinas World Service, hindi lamang mga OFWs kundi yung mga permanent residents na siyang mga clients ng CFO. Kaya nakaka-proud na maging bahagi ako ng both
programs na syempre mas napapalawak yung pagsisilbi natin para sa ating mga kababayans abroad. So, Sir Ares, ano ba ang mga kaganapan, no? Bukod dun sa ibabalita sa atin ng ating correspondent for today, ano po ba yung mga kaganapan sa CFO na dapat maiparating natin sa ating mga tagapakinig? Napakaraming kaganapan sa CFO ngayon, tulad ng bukod nga doon sa ire-report ng ating correspondent na mga meetings with the stakeholders. Marami na rin nakikipagpulong sa CFO kung paano pagagandahin or paano bibigyan ng mga bagong polisiya na angkop sa yung mga permanent migrants. Kasi may tinatawag tayong permanent migrants, yun yung mga pumunta na sa ibang bansa para doon na manirahan. Pero ang ginagawa kasi ng gobyerno ngayon ay parang inilalapit sila uli sa atin para hindi naman nila makalimutan yung kanilang pinanggalingan at tumulong din sa pag-unlad ng bansa. Bukod pa ron, merong ongoing na registration sa CFO office sa Pasay para sa mga overseas absentee voters. So, yung mga kliyente ng CFO na pumupunta sa opisina namin sa Pasay para sa kanilang pre-departure orientation, mga guidance counseling programs, pwede na rin silang magparehistro for absentee voting. Kasi binuksan na ng COMELEC ang registration for overseas absentee voting para to sa sa susunod na halalan. At nakakatuwa yan kasi syempre, Sir Ares, ay karapatan naman talaga ng lahat na makaboto at nararapat din na hindi lamang yung mga nandito sa Pilipinas ang makaboto, kundi syempre yung ating mga overseas Filipinos working and living abroad. Kasi lahat naman sila ay kumbaga ay malaki ang contribution din dito sa ating bansa. Kahit wala sila dito ay meron silang naiaambag tulad ng remittances. Oo, tsaka malaking bagay talaga yung kung ako kasi dati din akong absentee voter. Yung parang yun ang pwede kong gawing direct action politically. Nagagawa ko yon by being an absentee voter. Ang nakakatawa lang inoobserbahan ko yung evolution ng absentee voting dito sa atin. Nagsimula dati yan, naabutan ko pa yung old school na may kahon, talagang literally kahon Tapos ihuhulog doon yung balot na susulat mo, yung iboboto mo. Tapos bibilangin yun doon. Parang yung nakikita nung araw na yung tinatawag yung pangalan ng kandidato tapos binibilang sa Manila paper. Ganun dati nagsimula yun, pero ngayon siya ay fully automated. Kaya napakabilis ng transmission. Talagang nag-e-evolve ang lahat dahil sa ating teknolohiya. At syempre bukod dito sa napag-usapan natin regarding the overseas voting, ayan, hayaan na natin, bigay na natin yung spotlight sa ating CFO community correspondent para sa episode na ito ng Bridges on Air. Ayan, so nasa linya na ng ating komunikasyon si Sir Michael Apatad. Ayan, Sir Michael, welcome po sa Bridges on Air. Maraming salamat, Ms. Steph at Sir Ares po. Isang malaking kagalakan siyempre dito sa atin sa Commission on Filipinos Overseas na ibabahagi natin dito ang lahat ng ating mga ginagawa para sa ating mga permanent migrants na siyang sumusubaybay din sa Bridges and Air. Ang aking ibabahagi sa puntong ito siguro po, Ma'am Steph and then Sir Ares, ay yung tungkol doon sa plano ng Commission on Filipinos Overseas na i-reestablish o yung pag-post muli ng ating immigrant services attaché sa ilang mga identified countries na kung saan nangangailangan kahit papano ng representation ng ating opisina sa ibayong dagat. Kasi kung titingnan natin po yung datos
ang laki ho ng numero ng ating constituents. Ilan ho ba yun? Sa datos nga po natin, 2.7 million, no? Yung ating mga permanent migrants o yung long-term migrants. Kaya lang kung titingnan natin, isa sa hamon, no, ng Commission on Filipinos Overseas ay yung walang representation. Ang paraan ng ating pag-connect sa ating mga Filipino diaspora ay sa pamamagitan lang ng mga serye na ugnayan na nagpupunta tayo. Kaya ito yung isa sa mga rational, no, na kung saan ang isa sa mga trust ng ating administrasyon ngayon, lalo po sa pangunguna po ng ating secretary, si Sec. Clink, no, ay yung post na muli yung ating tinatawag na ESA o yung attaché. Sabi ko nga kanina, simpleng salita, ito yung representation ng Commission on Filipinos Overseas sa ilang mga countries. Alin yung mga na-identify natin dito? Ito yung sa US, sa Japan at South Korea. Ano nga ba dapat ang kailangang gawin ng ating ESA sa mga countries na ito kung sakali ito po ay papayagan na, no? Maraming mga kadahilanan. Una ay yung para sa tinatawag nating diaspora engagement. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung titingnan natin ang datos, ang dami ho ng bilang nila, no? And pagdating doon sa oportunidad na ibinibigay ng ating mga long-term migrants, ang laki dapat pagdating doon sa tinatawag nating national development. Kaso, ang isa sa mga gaps kasi din dito, meron tayong DMW, meron tayong mga taga-DFA, no, sa pamamagitan ng ating mga embahada na nag-aasikaso doon sa ating mga ibang kategorya ng overseas Filipinos. Pero pagdating doon sa mga nag-aasikaso ng mga concerns ng ating mga permanent migrants, wala. Kaya ito yung pinupush ngayon ng ating opisina ng CFO, no, para kahit papano maibahagi natin yung ating representation. Kasi ang tuhog nito ay pagdating doon sa skills transfer, no? Kasi kung alam natin at alam naman natin, no, itong ating long-term migrants, they've been there for years already, for decades already, and they've somehow acquired already yung expertise nila dun sa kanilang respective field. Ang medyo hindi natin na-leverage yung kanilang maaaring ibahagi, no, dito sa ating bayan, no, kinalaunan. And ang isa sa hamon kasi niyan, syempre wala silang direktang nakakausap po, no, sa ating embahada. Meron po tayong taga-DFA, kaya lang syempre malaking bahagi din ng trabaho ng ating mga kasamahan sa gobyerno through our DFA ay yung pag-aasikaso nila doon sa consular at foreign relations. Yung ating mga migrant welfare officers naman ay para naman doon sa concerns ng ating mga contract workers, yung naandun on a contract basis, di ba? Now, who will have to attend din dito sa ating mga permanent migrants na talagang later on, malaki yung maaari sanang ibahagi. Ito yung pinakadahilan kung bakit kailangan tayong pumunta sa ibang bansa through this ESA. Now, para ma-facilitate yung tinatawag nating diaspora engagement, kasi nga kung titingnan natin din yung datos pagdating dun sa Lingkod sa Kapwa Pilipino program ng CFO, simula ito'y naipatupad po, ano, bilyon ang halaga niyan pagdating dun sa tangible at saka financial component ng donation drive na yan, yung philanthropic activities na yan. Now, para kahit papaano mapaigting natin yan, kailangan tayong maglagay, no, ng ating tinatawag na attaché. Not only that, pero syempre, ang isang component din po nito ay para doon sa tinatawag nating posibilidad na makapag-invest itong mga long-term migrants natin, no, pabalik dito sa Pilipinas. At ito yung pwedeng gawin ng ating attaché na pwede nating ilagay sa ating mga embahada. So ilan lang yun doon sa mga naiisip natin pagdating dun sa component ng diaspora engagement, no? Para kahit papaano sila na mismo yung directly makipag-usap, makipag-engage, and then syempre ito na yung pinaka-connect natin, no, para maibalik dito sa Pilipinas itong ating mga long-term migrants na kung saan pagdating po doon sa tinatawag nating malaking opportunity na pwede lang maibahagi sa Pilipinas ay mapapabilis. So yun yung tungkol doon sa isa sa rationale niyan. At syempre, yung pagdating doon naman sa integration services, anong ibig sabihin po nito? Malaki doon sa chunk ng ating constituents yung marriage migrants. Ang isa sa complementary task na pwedeng maibahagi ng ating ESA para doon sa ating mga foreign officials na rin, no, overseas, no, Filipino foreign officials, no, through our embassies ay yung
post-arrival services. Na syempre, iba ho yung pangangailangan kahit papaano pagka dumating na ho doon yung ating mga marriage migrants at yung kararating lang nating mga permanent migrants doon, syempre, sino yung kanilang lalapitan? Iba yung hinahanap din, no, ng mga migrant welfare officers, yung contract workers yun, at yung DFA, sabi nga natin kanina, dun sa consular affairs nila. Now, sino ngayon ang mag-aasikaso naman dun sa kakarating lang ng mga permanent migrants? Oo nga, dumating sila dito sa ating opisina bago sila umalis. Now, paano naman sila pagdating doon? So, yun yung isa sa mga kailangang gawin natin para mapaigting, no, yung integration services. And syempre, yung isa pang component niyan, para kahit papano, yung pag-iigting din dun sa attend natin dun sa tinatawag nating assistance to nationals. Siyempre, meron tayong ilang mga advokasya, yung paglaban sa human trafficking. Ito yung paraan din natin kahit papano para maidala natin dun directly yung tinatawag nating information campaign din. Na siyempre, makikipagtulungan pa rin tayo sa ating embahada. So, yun yung ilan. Kaya nga, nitong nakaraan po, nag-conduct po tayo ng stakeholders consultation. Ang ganda kasi maraming tayong nakausap na stakeholders, no? Hybrid yung setup ng consultation po natin. Marami ho sa ating Filipino community leaders, maging yung ating mga presidential awardees, nakilahok dyan sa hybrid setup ng ating consultation. At maging yung mga research group natin, academe, and then yung mga nasa DFA at nasa DMW, sumama din po sila dyan sa ating consultation nitong nakarang araw, na nakarang linggo lang ho yun. At ang pinakamagandang narinig natin sa ating mga stakeholders, sabi nga po nila, tinanong natin, meron ba talagang need na mag-put up ang CFO ng ESA? Ang ganda kasi ang sabi nga nila, yes. Bakit? Kasi nangangailangan daw sila po ng space para kahit papano, yun yung lalapitan nila pagdating dun sa kanilang concern at dun sa kanilang mga pwedeng maibahagi pabalik ng Pilipinas. Hindi man sa pamamaraan ng pagbalik nila physical, pero pagdating dun sa tinatawag nating soft power na pwede nilang maibahagi. At yun yung naibahagi nila nung kami nag-usap-usap nitong nakaraang linggo. At hopefully, ito yung ilalatag din ulit natin sa ating mga ibang stakeholders sa susunod na ating mga konsultasyon sa kanila para kahit papano, anytime soon, ay makapag-post na tayo ng tinatawag nating attaché. Ulitin lang natin, no? Ito yung simpleng salita, representasyon na ng Commission on Philippines Overseas sa ilang mga bansa na kung saan yung concentration ng ating mga long-term migrants malaki ho. Tulad nga ng nabanggit natin, yung sa US, Japan, at South Korea. So tuloy-tuloy po ito, muli, para dun sa pagkiikting ng tinatawag nating diaspora engagement, kasi ang nakikita natin, no, malaking bahagi sila pagdating dun sa tinatawag nating national development. At sino po yung pwedeng makapagpa-facilitate nun, maliban dun sa ilang mga opisyales ng Pilipinas sa ating embahada, syempre sino pa kundi ang CFO sa pamamagitan ng attaché. So yun po yung ating maaaring ibahagi na isa sa ating mga inaasikaso sa ngayon para kahit papano ay makapagpadala na tayo ng CFO representation overseas po. May Steph at Sir Ares. Mike, itong serye ng consultation na ginagawa natin sa mga stakeholders ng CFO, ano ang next step nito at ano ang timetable natin para maisakatuparan ng deployment ng Emigrant Services Attaché? Hanggat maaari, anytime soon po, ang pinakamabilis na paraan itong taon na to. Kasi kung makikita natin na ibigay na ho yung budget, no, ng ating Kongreso simula 2024 pa. Ang tinitingnan lang natin syempre ay yung ating ugnayan sa ating Department of Foreign Affairs. Syempre, tinitingnan din natin yung sila ho kasi yung kailangang makipag-usap dun sa mga host countries para payagan din po ng host countries ang paglalagay pa ng isang sektor ng national government ng Pilipinas dun sa kanilang bansa. At tuloy-tuloy pa rin, no? Ang sunod nga nating serye, of course, kailangan pa rin natin focus group discussion with our Department of Foreign Affairs para mailatag na natin. So hopefully pagkatapos nito, Sir Ares, ay makapag-put up na tayo ng ating opisina dito sa ilang mga na-identify nating areas. Siguro ito lang ang aking tanong kay Sir Michael. For the meantime, habang wala pang naitatalagang mga ESA sa iba't ibang panig ng
mundo, paano po ba, kasi bukod sa mga offices nyo dito sa Pilipinas, paano pa ba nakakapag-reach out ang CFO direkta sa ating Filipino diaspora abroad? Ang pinakamagandang paraan kasi po na ginagawa ngayon ng ating opisina ay sa pamamagitan ng ugnayan series na kung saan ilan ho sa mga opisyalis ng CFO nagpupunta ho sa ilang mga bansa na kung saan medyo marami yung concentration ng mga long-term migrants. Ugnayan in a way na kung saan pumupunta ho tayo doon, nangumusta ho tayo doon, hindi lang sa paraan ng pangungumusta, pero tinatanong natin kung ano yung gusto nilang maibahagi pabalik ng Pilipinas. Kumbaga, later on, yun yung magta-translate dun sa tinatawag nating program development, policy development, yun yung direktang paraan ng opisina natin, no? Para mabisita natin yung ilan nating mga constituents sa labas ng bansa. Pero doon po nagtatapas yun, doon sa ugnayan na yun. Kaya nga, ang kailangan natin, yung permanenteng representation na kasi kahit papano, pagdating din doon sa oras din at budget constraints din, medyo limited tayo pagdating doon sa paraan na yun na ugnayan. Kaso, magandang paraan, yung ugnayan sa area na yan, na kung saan nabibisita natin yung ating mga kababayan sa ibang bansa. Pero syempre, since wala tayo doon talaga, kahit papano may mga gaps pa rin. Kasi syempre, anytime pwedeng lumapit yung ating mga long-term migrants overseas na dapat nating gawin. Kaya ito na sana siguro yung paraan. And maliban dyan dun sa tinatawag po nating Miss Steph, na ugnayan, sa mga paraan ngayon naman, yung sa tinatawag nating technology disruption, mabilis na lang tayo. So marami ho tayong nakokonek na ating mga Filipino community leaders, para kahit pa paano makipag-collaborate sa ilang mga appropriate agencies dito, tulad ng isa nating presidential awardee, natulungan natin siya para ma-connect natin sa Department of Health, para at least sagawa siya ng kanyang advokasya laban sa tuberculosis, na kung saan nagpunta siya ng Ligaw, and then ang balak nga po niya, ito po si Dr. Elvie Barroso, isang presidential awardee natin netong 2024. So yun yung ilang ways natin para makapag-connect tayo at ma-facilitate natin yung tinatawag na skills transfer netong ating mga stakeholders po. Siguro ito na lamang ang yun na lamang ang update na hihingin natin mula kay Sir Michael. Abang-abang na lang ang ating mga tagapakinig kung kailan matatalaga itong mga ESA sa iba't ibang bansa para syempre tulad ng nabanggit kanina ay mapagsilbihan direkta ang mga permanent migrants natin na ating mga kababayan. Sir Michael, maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng ulat dito sa Bridges on Air. Sa uulitin po. Maraming salamat po, Mr. Sir Aris. Salamat, Mike. At yan yung pinaka-komprehensibong report na natanggap natin mula sa ating correspondent. Actually, siya talaga yung nakaupo doon sa dialogue. Kaya alam niya yung nitty-gritty nung usapan na yan. At very comprehensive. Parang lahat na ata na ibigay na. Kompleto. Ayun. Syempre, hindi naman magtatapos agad-agad ang ating programa. Dahil sa ikalawang bahagi ng Bridges on Air, syempre, tutungo na tayo sa ating Pinoy Ako segment. At makakasama natin dyan ang isang mechanical engineer at 2012 PAFIO Banaag Awardee. Walang iba kundi si Engineer Carlito E. Alpay. Magbabalik po ang programang Bridges on Air makalipas ang ilang mga paalala. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Love life online? Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol.
Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating programang Bridges on Air at narito na po tayo sa segmentong Pinoy Ako. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po natin si Ares Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At tulad ng ating nabanggit sa ating unang bahagi dito sa Bridges on Air ay makakasama natin ang isa na naman pong PAFIO awardee, no? This time ay nasa Banaag, no? Banaag. Banaag category po, no? So kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ay isa po siyang mechanical engineer at tulad nga po ng nabanggit natin kanina, isa po siyang PAFIO Banaag awardee noong pong 2012. So kasama na po natin ngayon si Engineer Carlito E. Alpay. Engineer Alpay, welcome po sa Bridges on Air. Welcome din, and thank you very much for giving me the opportunity to be part of this radio interview. Engineer, matanong lang po namin, curious po kami ngayon. Saan po kayo nakabase po ngayon? Nung ako ay nag-retire noong September 2018, because of the retirement age, bumalik na ako ng Pilipinas and ang base ko is sa Angeles City, Pampanga. Nandun yung aking residence with my family. But every now and then, nagpupunta ako ng Manila because of the activities in my organization and other personal activities. So aktibo pa rin po pala kayo sa Philippine Society for Mechanical Engineering? Yes, in fact, re-elected akong National Board of Trustee and currently holding the position of National Vice President for External Affairs. Last year, I was the Vice President for Internal Affairs for 2 years, previous year. And itong service namin sa society continues with passion, since involved kami heavily to advocate the profession, yung mechanical engineering profession. Alam mo, Steph, ito si Engineer Carl. Kilalang kilala to ng mga OFW sa Middle East kasi siya yung tinuturong dahilan kung bakit pwede nang mag-board exam yung mga professionals, yung mga engineers, nurses, architects. Actually, nagsimula daw na naglabi si engineer na magkaroon ng extension exam kasi marami tayong mga graduates ng mga professional courses na after graduation, pumunta na agad sa ibang bansa. So, hindi na nakapag-board. Hindi nakapag-take ng licensure exam. So, si Engineer Carl daw ang susi kung bakit napayagan na magkaroon ng exam sa ibang bansa ngayon. So, bakit po ninyo naisipang gawin yun, Engineer, yung paglalabi ng magkakaroon ng exam? Well, in fact, personally kasi yung before I went abroad, I make it a point na magkaroon ako ng license. Yung iba kasi, as I observe, pumupunta doon without license, nagiging underdog sila pagdating sa compensation. A mechanical engineer license gets, for example, $1,000. Yung unlicensed, kalahati lang. Tsaka yung kanilang work, hindi talaga engineering. Second-hand job lang. Although yung iba, even without license, nagkakaroon ng magandang opportunity. So, nung naging chapter president ako ng Philippine Society of Mechanical Engineers,
Saudi Arabia chapter, naisip ko yung idea na magkaroon ng opportunity ang ating members, primarily yung members ng PSME sa mechanical engineering, the opportunity to have their examination abroad, or overseas. And we work out through a committee. The idea was conceptualized. Kumuha ako ng idea doon sa amin. Pero kami charter president to si Dr. Eduardo Managapo. And siya yung kinunan ko ng idea kung anong magandang gawin. And we developed committee to conduct a review. And then we work out on bringing the Board of Mechanical Engineering to Saudi Arabia, specifically to sa Al-Khobar, yung location namin sa eastern province of Saudi Arabia. It took a long time para mangyari yon kasi yung arrangement, may communication between our chapter and PRC, kino-coordinate din namin yan sa host government kasi pupunta sila doon, kailangan ng Saudi visa. And noong makapunta sila, mga December na kasi yung visa ang hurdle. And they went through upon visit sa Riyadh kasi nandun yung yung Philippine Embassy. And then we traveled them to Al-Khobar sa Eastern. Engineer, ibig po ba sabihin dun sa ginawa ninyo, yung ating professional licenses dito sa Pilipinas ay kinikilala sa Saudi o sa buong Middle East po ba? Basically, noon hindi. Pero nagkaroon ng tinatawag na collaboration yung Saudi Council of Engineers. Meron sila doon na I myself was registered there. Yung council na yon may collaboration sa PRC, Professional Regulation Commission, para ma-recognize and then ma-identify yung mga walang license kasi iba din walang license nag-exercise o ng profession. Alam mo kasi Steph, kaya ako natanong yun. Merong mga situation na check and then iba in-encourage namin mag-exam talaga for them to practice the profession in the field of mechanical engineering properly and legitimately. Alam mo, Steph, kaya ako natanong yung bagay na yun. Kasi may mga professions kasi na lisensyado dito, espesyalista na dito sa Pilipinas, pero pagdating sa ibang bansa, hindi kinikilala yung kanilang mga... I can relate to that. For example, in US, dahil nga doon sa ating yung tinatawag na Washington Accord, urang tayo per se ng 2 years. So, pagdating for example, sa US, hindi ka kinikilala unless na mag-exam ka ng PE nila, no? Or mayroon tinatawag na waiver na equivalency through a certain legal entity. Nasubukan ko rin yun pero hindi ko nagagamit Yung nangyari naman after ngayon kasi since a year ago, through the efforts of the PTC, yung tinatawag na Technological Council, Philippine Technology, nagkaroon ng agreement or approval yung ating bansa as one of the Washington Accord approved country. So yung related yan doon sa K-12 Yung K-12 nagkaroon ng IPAC na in fact yung bunso kong ang anak, first batch sila ng K-12. Diretso na sa college, nagkaroon pa ng 2 years para doon sa high school, from high school to senior high school, 2 years bago sila mag-college. And nagkaroon ng adjustment naman sa engineering, yung 5 years, naging 4 years, but yung ibang discipline hindi na-maintain nila. So may relation dyan sa Washington Accord. But sa Saudi Arabia, kinikilala nila yung license natin
Professional Regulation Commission ng Philippines. Even to other countries, nowadays we have, as you know, under the ASEAN framework, I myself got recently the ASEAN engineer title, registered yun, under the PTC. And there's another one, ASEAN Chartered Professional Engineer. This is a government transaction wherein under siya ng PRC. So itong mga ito, development is for upscaling and improving the professional level ng ating mga engineers. Dahil amin pong narinig nyo kung paano nyo po naisulong na makapag-board exam, no, yung ating mga professionals sa Saudi Arabia. Gusto lang po namin na malaman na Engineer Alpay, siguro syempre curious din ang ating mga taga-subaybay dito sa Bridges on Air. Paano po kayo nagsimula bilang isang inhinyero? Personally, ako dumaan ako sa hardship. Alam mo, hindi naman lahat ng Pilipino able financially, no? So I was a working student. Nung college ako sa Mapua Institute of Technology, yun yung aking school. And then ngayon, ang tawag niya Mapua University na. Working student ako noon, and talagang hard work. I even go to the site to just get some supplemental money before I can go exam. Wala akong materials. So sabi nga nila, sa haba-haba ng posisyon, nakagraduate din. But then again, ang fruits of my labor, nung nandun ako sa Middle East, it progressed and I gained a lot of blessings. Which yung mga blessings na yun, binigay ko naman doon sa aking family. And apat na anak namin, 2 girls and 2 boys, lahat sila nakagraduate and they are all working. So yun ang nangyari sa akin. Talagang yung hirap, merong katapat na ginhawa. Pero kayo po ay nagsimula muna bilang engineer dito po sa Pilipinas bago po kayo nag-abroad? Yes, that's correct. Nung nagwo-work ako, yung work ko non-technical, but related siya sa construction, mechanical construction, because yung company is handling electromechanical construction in the US-based facilities dito sa Pilipinas, like sa Clark Air Base, sa Subic Naval Base, meron dyan sa Cavite, up to the north, meron silang project yan. Pero mainly involvement ko sa Clark Air Base and Subic Naval Base. So, after graduation, hinatag ako ng Vice President namin and he sent me to the field to really practice the profession. Nung araw na yun, kung makikita mo yun, medyo mataba na ako, no? Nung araw, parang akong yagit. Siyempre, payat na payat, dahil sa hirap. So, proving aside na proof ko naman na worth yung pagkaka-deploy nila sa akin sa field. And I gained the reputation and experience. So, after some time, nagpakasal ako, then yung pamilya, alam mo na, dumadami yung ating obligation financially, and I plan to work abroad. No? Yung pag-work ko abroad, nakakatuwa . Sinabihan lang ako ng father ko na pumunta ka doon sa CF de Rosario, meron doon piling. Because of my cousin, nag-work sa offshore sa UAE. Kaya nagpunta naman ako, nag-apply ako, and then after some time tinawag ako, akala ko po doon ako magtatrabaho sa UAE, but somebody pull out my file and a Japanese interview me. Japanese, yung interview is about a technology to be, karoon kami ng training sa Japan . Akala ko naman sa Japan din ako magtatrabaho, yun pala, dadalhin kami sa Saudi. So, the rest is history, no?
sa akin lang, sabi ko sa myself, I can work siguro 3 years, tama na. Pero dumating yung Cold War. Ganyan yata talaga, sir, kasi dati rin po akong OFW. Nung umalis Dumating, ako, yung sabi ko bahay 5 years na. naka-loan sa SSS. Sabi ko parang hindi tama. Sabi ko ilaban ko na to. Then sabi nung presidente namin, yung kasing company doon sa Saudi, is a joint venture between the Saudi company and the Japanese company. Applying the technology na tinraining namin, which is inside lining, pipeline maintenance yun. So, sabi ng may-ari, would you like to stay? Sabi ko, okay naman. As long as you give me the right package. Kasi siyempre, kagegera lang eh. Saka, kailangan natin ng upgrade sa compensation. Anong taon po ba kayo unang naging napunta sa Middle East? Say that again? Anong taon po kayo unang nakarapunta? Yeah, 1986. In fact, nag-training kami ng February to 3 months eh. February to April. And then bumalik ako ng Pilipinas to process the Saudi visa. Dumating ako ng May 1986 sa Saudi, sa Al-Kubar, sa Eastern Province. Unfortunately, Ramadan yun. And of course, the month of May is the month of my birthday. So paano di nag-fasting kayo ng birthday nyo? Sa Saudi kasi hindi ka makapag sa Ramadan period. Yung dinner mo after 6 pa eh. So bawal kang kumain sa labas ng So yung mga restriction ng local. So anyhow, I survived. And from 1986, I went hanggang 2018. This was 32 years of my lifetime I spent in Saudi Arabia. Of course, I went to Eastern, to Central, and Western part of the Saudi. So doon ako lumabas sa Jeddah, which is the western part. Na-assign ako doon. Alam mo, Steph, kaya ako natanong yung year na pumunta si Engineer Carl sa abroad. At sinabi nga niya 1986. Ini-imagine ko lang kung gaano kalungkot doon na wala pang internet nung panahon na yun. Oh, yeah. Walang social media, walang chat, di ba? Biro mo walang internet, ang kalakaran doon to get in touch with the family. Sumulat ka. Mga voice tape, di ba, engineer? Ilagay mo sa mail, So yung mail, after work, pipila kami doon sa post office. Gabi pa yun, pag Ramadan, iba rin yung timing. And then again, meron namang way na to get in touch, tumawag ka. And we use the coins. Meron mga telephone booths sa public, pipila ka naman. So, gusto mong ma-reach yung family mo at mag-see yung pila, medyo midnight yung timing. At saka, biro mo, haba ng pila. Pag nakuha mo na yung chance, kailangan paramihan ng coins yun para matagal. So, after some time, nabago yun dahil magkaroon ng connection via telephone talaga. You give your number and somebody will call you and connect you. Through US yan eh. Nawala na yung coins na yun kasi lumabas na yung ibang system. Yun yung mga yun yung mga sakripisyo ng OFW na hindi nakikita madalas eh, yung sakripisyo ng paano makipag-communicate sa pamilya. Pero yung mga nasa construction, lalo na yung malalayo, nasa desert, mag-ano sila yan, magre-record sila through voice tapes. Tapos i-mail nila yan or ipapadala sa umuuwing kasama. Yung iba naman, nakakatanggap ka ng tawag just to have a conversation with somebody to talk to. Kasi malayo yung site, yung mga construction site, mga pipeline, mga desert, nasa desert yan. So, talagang nakakalungkot. Kami, luckily, nandun kami sa city, yung community of Filipino, nandun talaga eh. You can see them when you go to downtown. May tinatawag doon na Al-Shula. Every
after the office hours, lalakad kami doon, makikimingil, then after dinner, uwi na. Yun ang exercise every day. No? Pero mo yung dinner for the last 32 years, ang pinaka-consumption ko doon yung chicken. Yung fried chicken ko doon Kamsat. napakasarap. So, truck na fried chicken na nakain ko doon. Imagine. Wala pa namang gravy ang chicken sa Middle East na engineer. Oo, wala. Masarap yung chicken nila doon dahil kumbaga dito sinugba yung tapos yung kanin nila pumapatak yung oil ng chicken dito, di ba yung chicken yung ginigrill habang umiikot. Yung kanin na yun masarap yun, pero medyo laban din sa health dahil siyempre tataas yung cholesterol mo. Yun lamang po. Ayan. Kaya maingat din. One time may nakanotice na taba-taba ako na, sabi ko kailangan ako mag-reduce. Yan ang buhay doon sa Saudi. Then we survive. In fact, ang pinaka-delikadong part ng stay namin doon nung nagkaroon ng crisis, yung first crisis, yung Gulf War. Doon ako tinanong ng may-ari ko, after a while, will you stay? Sabi ko, I will stay with you kasi mabait ka naman sa akin. Doon ang nangyari. And then sumunod, merong crisis yung 9/11, di ba? So, yung War on Terror. Heavily kami sa community, support kami doon. Ako yung naging co-overall chairman nung tinatawag na Operation Likas. So, coordination sa kanya, sa government ko natin, sa embassy. Oplan Likas ang tawag nun. May contingency plan kami. Yung mga tao sa Eastern Province, manage namin paano yung exit and entry and ano yung place na safe. So parang kayo po ang nag-coordinate ng evacuation ng mga OFWs nung pumutok Yes. May contingency plan Somewhere meron diyang place sa papuntang Riyadh sa Central na merong water, merong vegetation. So hindi tayo magugutom doon yung mga magkano. Sumunod noon, noong 2003, meron namang crisis. Yung tinatawag na Afghanistan crisis. Yes. So nagkaroon naman ng reactivation ng contingency. Tawag naman namin doon, Kilos Kalinga 2003. So 3 crisis yung inabot ko doon and we survived. Bakit po ba kayo ang pinipili ng embahada na maging leader ng task force doon? Kasi yung Philippine Society of Mechanical Engineers, member kami ng umbrella group which is yung APSCOM, yung All Filipino Community and Sports Commission. Recognized kami ng Philippine Embassy dyan sa Riyadh. So I'm one of the top leaders, so naka-coordinate yung pagka nagmi-meeting. Ina-assign yan sa amin and nung time na yon ako yung naging chairman doon sa dalawang crisis na yon. Overall ako nung Oplan Likas ng 2001 at saka noong 2003 task force kami. So yun ang mga nangyari doon and we help the kababayans. Kawawa sila pag walang guidance doon. Diba, wala talaga nabanggit niyo po, engineer, ito nga pong AFSCOM. Dahil kayo po pala ang nag-chair po nitong AFSCOM. Engineer, ano po yung inyong mga naisulong na initiatives or programs para sa Filipino community diyan sa Saudi Arabia noong kayo po ang nag-chair nitong AFSCOM? That's a good question. Yung AFSCOM kasi mayroong sports, may community, mayroong tawag na yung educational, mga schools naka-league din sa amin yan. Yung na-observe namin, nahirapan yung mga Pilipino pumunta sa Riyadh, especially pag nagre-renew sila ng passports and other embassy-related services. So, nakaisip kami ng program na tinatawag nila yung Embassy on Wheels, EOW.
So yung mga embassy staff with relations sa consular and other services pumupunta doon sa Eastern Province, and kami yung katapat nila doon na organization. So being the chairman, kinoconduct namin yung activity na yan in coordination sa Philippine Embassy in Riyadh. So continuous yan hanggang ngayon, nangyayari pa yun. Even to other places in Saudi Arabia, yung mga far-flung, nagkakaroon sila ng embassy on wheels. At maski po sa Ang ibang dami talagang lugar din, Pilipino ginagawa na- yung embassy on wheels. May mga activity kami dyan. At the same time, yung alam mo yung embassy, yung at that time meron silang one country approach. Lahat ng services mo yan, even the SSS, pag-ibig, dinadala na doon para doon na pupunta yung Filipino OFW at the same time na magpaparenew sila ng passport. Siguro magawin naman tayo doon sa natanggap na award ni Engineer Alpay noong 2012. Ito nga yung PAFIO Banaag Award. Bilang kayo po ay naging isang Filipino community leader na nagsulong ng iba't ibang mga initiatives para matulungan ang ating mga kababayan, partikular dyan sa Middle East. Ano po yung inyong naging pakiramdam ng ibinigay po sa inyo yung PAFIO Award? Magandang tanong yan. Siyempre, kung ikaw bibigyan ng award, magiging proud ka, no? Magiging yung feeling mo para kang lumulutang sa langit kasi out of the countries na sinurge sila, I'm one of those given in Saudi Arabia. Very overwhelming ang feeling ko, no? And because of the advocacy na ginawa ko, yung ni-recognize nila ako as with a significant contribution as an advocate of Filipino migrant workers in the field of mechanical engineering, you know, and perseverance and successful lobbying for the conduct of licensure exams. No? Itong licensure exam kasi ito na-open up hindi lang mechanical. After some time, sumama na yung electrical, civil engineering, and nowadays even yung mga skills like radiologies, dentistry, and the likes, nandun na. 20 plus na yung examination na ginagawa nila. We call it nowadays, we call it SPLE, Special Professional Licensure Examination. Twice a year, ginagawa yan outside the Philippines, especially in the Middle East. So, overwhelming yung feeling ko noon, lumulutang. Siyempre, proud yung family ko. Naisama ko sila doon sa awarding sa Malacanang. Talagang proud na proud. It's my honor talaga na makatanggap ng ganitong significant and prestigious award. Kanina nabanggit niyo po na noong 2018 po kayo nag-retire as an OFW. Curious lang po ako, ano po ba ang pakiramdam kapag papalapit na sa retirement ang isang OFW? Ako, for myself, kasi pinaghandaan ko na yan. Actually, gusto ko mag-retire not at the age of 60. Siguro sabi ko sa sarili ko, 50 siguro pwede na para yung years of engagement ko with the family, maghaba naman. Kasi out of 32 years, kung bibilangin mo, 1 month per year, effectively 3 years lang ako with my family tuwing bakasyon. In-extend ko pa yan ng another 2 weeks, pero wala nang bayad yun. So, pero hindi nangyari dahil na-extend pa yung services ko. I was transferred in the Western Province of Jeddah until fully na-reach ko na yung retirement age. I can stay, but then again, sabi ko sa sarili ko, siguro tama na yun para makasama ko naman yung family ko sa Philippines. And from that point, umuwi ako noong September 28, 2018, enjoying the Philippines dream. So,
ang retirement, pinaghandaan ko yan. Alam mo, sabi nila, pagka nag-join ka sa back to your country, at the time, ang calculation na, you have to have in your pocket about 5 million. Ngayon, siguro nagbago na yun dahil tumaas na yung inflation. So, nakapaghanda naman ako. Yung family naman luckily, nakagraduate silang. Yun po bang mga anak nyo ay nasa abroad din po? Nasa abroad din po ba ang mga anak ninyo, engineer? Currently, yung panganay nandito sa DFA, she was posted sa Russia but came back to almost 2 years na director siya ng dyan sa OMWA. The Overseas Migrant Affairs yan. Yung pangalawa is a mechanical engineer nasa Philippine Airlines. Doon siya naka-assign. Yung dalawang yun, panganay at magkasunod. Panganay si Catherine, sumunod si Jared. 8 years yung gap yung dalawang yan. Ewan ko bakit nagkagano kasi maraming reason. Hirap kasi gumawa kasi nasa abroad ako. Hindi naman pwedeng long distance, engineer. yung panganay ko is a graduate of Ateneo, yung tatlong sumunod is a graduate of University of Santo Tomas. So yung pangatlo, nandyan din sa Busan, South Korea, doing her postgraduate studies sa biochemical engineering yata yung kinuha niya. And yung pang-apat, after 4 years, nasundan pa. Between the third and the fourth, after 4 years, may blessing na dumating. Si Shazer naman ang pangalan niya. A graduate of UST Architectural Department. And now about to get an exam in June for the license. So, yun ang family ko. And they are happy. And yun nga, nagugulat sila pagka ganitong may interview ako at saka may mga posting sa media. Very proud. Matanong ko lamang po kasi nabanggit nyo na meron po pala kayong anak na kumbaga ay nasa foreign service. Ano po ba yung pagiging OFW nyo po ba ang kumbaga parang nagbigay sa kanya ng interest na makapagsilbi din sa ating mga kababayan abroad? Yeah, honestly speaking, alam ko yun kasi when she went to Russia for posting, para na rin siyang OFW, bilo mo. 3 plus 3, 6 years yung stay niya doon until ma-recall na sa duty. Ganon din ang feeling. Tinitingala nila yung life ko as an OFW. And yung ibang anak ko, ganun din ang tinitingnan. Siguro one day, they will go abroad. But it depends on the situation kung ano yung darating doon sa kanilang plano. So yung panganay ko, especially, yun ang naging ko niya. Looking upon my experience as an overseas worker. And she experienced also being away. Nagkasalubong pa kami nung pumunta siya sa Russia. It was a month of December. Pabakasyon ako siya naman papunta doon. Biro mo yun, So, saan kayo nag-abot sa airport? Sa airport po ba kayo nagpang-abot? Hindi kami nag-meet sa airport. Pero one time nakita kami na namasyal siya sa Dubai. Doon ko siya pinilibot sa Dubai. Marami tayong friends sa Dubai. That was an experience he had. Maraming places sa Dubai na you can enjoy. Kung may mga tourist spot doon. Engineer, nung pag-retire nyo po, sabi nyo pinaghandaan nyo yung retirement. Anong paghahanda po ba yung ginawa ninyo? Nag-invest po ba kayo sa money market, sa securities, o nagtayo po ba kayo ng negosyo? Ano po bang ginawa nyo paghahanda sa inyong pag-retire? Well, primarily, mayroon akong balak magtayo ng kumpanya pero hindi ko tinuloy. Hinihintay ko yung aking younger son na maging architect. But then again, I'm a practicing mechanical engineer
meron akong license as a professional. So nagagamit ko yan as a professional mechanical engineer. Yun ang mga investment, may mga counting investment na secured. One day magkakaroon ng dividendo, kahit sabi nila pagdagdag sa daily meals natin as time goes on. Hindi malaki yan pero secured. Ito po yung financial securities po ba? Yes. No? Maliliit lang. Pero may nag-put up po ba kayo ng business dito sa atin? Abay ka pa nun? Nagtayo po ba kayo ng mga negosyo? Hindi nga natuloy eh. Hindi pa nga natuloy. Yung sinasabi niyo yung company. Yung kasing negosyo sa Saudi kasi kahit engineer ako, parang para ka rin namang salesperson. Yung mga presidente ng kumpanya, ganyan din ang function. So, we interact. We can do some side selling. Hindi naman malakihan. Ayun, mukhang tayo'y sinisenyasan na ng ating team. Pero bago natin pakawalan, ito nga si Engineer Alpay, syempre dahil nakikinig sa atin ang ating Filipino diaspora, ang ating Filipino communities around the world. Syempre nais po namin malaman po ang inyong panghuling mensahe para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan na kung hindi man nasa abroad na ngayon, kundi yung mga nagbabalak na mag-abroad. Go ahead po, Engineer Alpay. Maraming salamat ulit. Ang mensaheng may bibigay ko, ako naging overseas worker, but then again, sabi ko nga doon sa attend ako ng consultation meeting dyan sa CFO. Sabi ko yung encouragement na ibibigay natin, yung ating mga migrant Filipino, they have to contribute back to the economy of the Philippines. Yung iba dyan, for example, sa US, may nakausap ako. They are returning here as a retiree, and they want to contribute their treasure, their knowledge para makatulong sa country. Yung being away as a diaspora scenario, hindi yan permanente. Either you are a migrant or an OFW, nandun pa rin yung feeling na bumalik. Sabi nga nila, mas maganda yung there's no place like home mas maganda dito sa Pilipinas. So yung mga nagpapalak na mga pumunta roon, there's an opportunity, pero nagbabago na ngayon yung panahon. Hindi na gaya ng dati na yung sinabi mong greener pasture, maganda. Yung aking na iniisip, as a principal, kung lalabas ako ng abroad sa at least 5 times yung aking earning dito, nangyari yun, pero hindi naman bigla. Pinagpaguran po rin. I've been for 4 companies there in the Middle East. So, ulitin ko, yung mga gusto mag-abroad, pag-isipan nyo, yung mga nandyan bumalik kayo dito at mag-contribute kayo sa ating national economy. Marami pa mangyayari at hindi natin masasabi ano man yun ngayon at sa darating na panahon. Pero ang sasabihin ko, itaguyod nyo at tangkilikin ang ating bansa. Napakagandang mensahe para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan na yun nga, tulad ng ating nabanggit kanina, yung mga nasa abroad na at yung mga gustong mag-abroad. Muli, maraming salamat po, Engineer Alpay, sa pagsama niyo po dito sa programang Bridges on Air. Hopefully, hindi ito ang una't huli na makakasama po namin kayo dito sa programa. Maraming salamat po. God bless po at mabuhay po kayo. Maraming salamat din for the opportunity. I hope I have given our fellow immigrants or OFW a very good message and learnings sa aking experience.
Maraming salamat po muli, Engineer. Ayan, at ating nakasama si Engineer Carlito E. Alpay. Siya po ay isang mechanical engineer at 2012 PAFIO Banaag Awardee. Ayan, kinulang tayo. Kulang ang isang oras siguro, no? Maraming magandang ikwento sana si engineer sa atin eh. Lalo ako ang interest ko talaga yung paano namumuhay yung OFW nung wala pa internet. At bilang isang millennial slash Gen Z, kasi ako medyo napapagitnaan ako ng dalawang henerasyon na yun. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na walang internet. Oo. Kaya, syempre, curious ako kung paano ba, kasi medyo matagal po, di ba? Kapag yung sa sulat. Oo, yung ako nung nasa nung OFW ako na meron ng internet nung panahon na yun, inip na inip ang buhay ko dun eh. Kaya lalo pa nung panahon nila na wala talagang internet. Yun nga, no? Kaya talagang iba ang sakripisyo talaga ng ating mga OFWs at iba pang mga overseas Filipinos kasi natitiis nila yung ganon na sulat tapos matagal lang sagutan. Pero ngayon, dahil sa makabagong teknolohiya ay isang click lang ay may message na kagad mula sa inyong loved ones. At tayo, ito na naman, no? Matatapos na naman ang ating programa. Pasalamatan muna natin ang ating mga nakatuwang sa produksyon sa ating Master Control. Nandyan si Sir Milo Jonella sa ating Warcast. Nandyan naman si Hero Lucero. At nandyan din, no, katuwang din natin sa ating technical side, si Miss Justine Osias. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Si Aris Gutierrez po ng Commission on Filipinos Overseas. At ito ang Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.